Dear Amihan Stories presents The Doctor Tamed the Billionaire. Written by Clover Defudile. Sabi ng mga kaibigan mo nagdala sa'yo rito, nakipag-away ka raw? Tanong ni Cha habang ginagamot ang sugat sa pisngi ng lalaking nakaupo sa harap niya. Anong pakialam mo? Malamig na tugon nito. Natawa siya. May pakialam ako kasi pasyente kita. Sagot niya habang kinukuha ang sterile na bulak at gauze. May mababaw na hiwa sa ilalim ng kaliwang pisngi ng lalaki. Mukhang mula yun sa suntok. Iritadong tinabig ng lalaki ang kamay niya. Nainis siya at idiniin ang bulak na may antiseptic sa sugat nito. Aray! Daing nito. Hindi nito magawang umatras dahil mahigpit na hawak ni Cha ang panga nito. Pinipigilan nitong maglikot. Kung ayaw mong mas masaktan, tumigil ka sa pag-angal. Banta niya. Sumama ang tingin ng lalaki sa kanya. Dahan-dahan naman. Reklamo nito. Kasalanan mo yan kaya ka narito. Ngayon magtiis ka. Matapos linisin ang sugat ay idinikit niya ang maliit na adhesive strip upang isara yun. Yan, tapos na. Sabi niya. Mabilis namang tinabig ng lalaki ang kamay niya tumayo. Ganyan ba lahat ng doktor dito? Tanong nito. May bahid ng inis at pagmamataas. Umapaw ang inis ni Cha. Hoy! Dinuro niya ang lalaki. Ayusin mo ang pananalita mo ha. Baka gusto mong lagyan ko ng antiseptic ang bibig mo. Bumaba ang tingin nito sa suot niyang ID. Chazzy Mendoza. Basa nito sa pangalan niya. Dr. Chazzy Mendoza. Pagtatama niya. Huwag mong kalimutang tawagin akong Doc. Nasa hospital tayo. Kaya nakakabit sa pangalan ko ang titulong doktor. Naintindihan mo? Sarkastikong natawa ang lalaki. Tatandaan ko yung pangalan mo. Sabi nito, may tonong nagbabanta. Umarko ang kilay ni Cha. At bakit? Aabangan mo ako sa labas? Para kang bata kong umasta. Natatawang sagot niya sabay iling. Ginamot lang naman kita. Para naman ako ang dahilan kung bakit nabawasan ang kagwapuhan mo. Bumalik siya sa upuan niya sa desk habang nananatiling nakatayo ang lalaki sa may pintuan. You don't know me? Tanong nito bigla. Ha? Nagsalubong ang kilay niya. Hindi, at hindi ko gusto makilala ka. Lalo na kung ganyang klase ng lalaki. Mainitin ang ulo. Ngumisi ang lalaki, pero halatang hindi natutuwa. Nakakadagdag ka sa init ng ulo ko. Wiset! Asik nito, bago padabog na lumabas at malakas na isinarang pinto. Anong problema nun? Tanong niya sa sarili. Naputol ang pag-iisip niya nang biglang tumunog ang telepono niya. Tumatawag ang nanay niya. Tamad niya itong sinagot. Anak! Excited ang boses nito. O ma, bakit po kayo napatawag? Tanong niya saka sumandal sa upuan. Nag-set up ako ng blind date para sa'yo. Napairap siya. Hindi na bago ang ganon. Ilang beses na yung ginawa ng nanay niya. Sino na naman yan, ma? Tanong niya. Matinong lalaki siya, mabait at higit sa lahat, isa ring doktor tulad mo. Napag-usapan na namin ang araw at lugar kung saan kayo magkikita. Mahaba siyang napabuntong hininga. Alam niyang wala siyang magagawa. Sige ho, susubukan kong siputin siya, pero hindi ko may papangako. Baka may emergency sa araw na yon. Kumuha siya ng sticky note at ballpen. Ito, tandaan mo ha. Sa Hidden Garden Restaurant sa Sunday, 7:30 p.m. Mabilis niyang isinulat ang lugar, araw at oras sa sticky note at idinikit yon sa mini calendar sa desk niya. Sige ma, ibababa ko na to, bye. Paalam niya at agad na pinatay ang tawag. Pagkalipas ng ilang araw, kalalabas lang ng huling pasyenteng may appointment sa kanya nang may kumatok sa pinto. Dr. Cha, next patient po. Tawag ng nurse mula sa labas ng kanyang opisina. Hinawakan ni Cha ang clipboard na puno ng medical charts at mabilis na tiningnan ang pangalan ng susunod na pasyente. Adrian Montelio. Familiar. Baka dati niyang pasyente. Sige, papasukin mo. Sambit niya. Wala pang isang minuto ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki na pamilyar ang mukha. Ito ang bastos na lalaki noong nakarang araw. Naka-formal suit ito. Tila galing sa office work bago dumiretso sa hospital. Hi, Dr. Cha. Bati ng lalaki na dininan pa ang huling sinabi.
Napa-cross arm si Cha. Ikaw na naman? Hindi niya naiwasang maging sarcastic. Ngumisi ang lalaki. Huwag mong isipin na espesyal ka. Nandito ako dahil masakit ang ulo ko. Sambit nito, saka umupo sa examination table, kahit wala pa siyang sinasabi. Hindi ako ang tamang doktor para sa ganitong kaso dahil hindi ko specialization ang mga kondisyon na may kaugnayan sa utak o nerves. Pero kung kailangan mo ng referral, pwede ko ibigay ang pangalan ng isang mahusay na neurologist dito sa hospital. Suhestyon niya matapos itong lapitan. Hinawakan ni Adrian ang sentido at yumuko. Napapikit na parabang talagang may masakit sa parte ng ulo nito. Dok, sobrang sakit talaga ng ulo ko. Baka dahil sa sobrang pagtatrabaho o kaya stress. Nakakadepress na palagi sumasakit ang ulo ko. Pag-iinarte nito. Natatawang napailing si Cha. Halatang nagpapanggap ito. Kung stress o depression naman, mas mabuting kumonsulta ka sa psychiatrist o kaya psychologist. Aniya. Napadilat ang lalaki at tumingin sa kanya. Surgeon ako. Ano bang gusto mo? Tanggalan kita ng utak? Dagdag niya, nakangisi. Napaurong ng bahagya ang lalaki at tila natakot. Hay! Inis itong napatayo. Pwede bang tingnan mo na lang ang kondisyon ko? Kahit naman siguro surgeon ka, may kaalaman ka sa ganitong kondisyon. Halos pasigaw nitong sabi. Huminga si Cha ng malalim. Napupuno na siya sa pagiging bastos nito. Fine, umupo ka ulit. Sumunod naman ang lalaki. Gano'n nakatagal sumasakit ang ulo mo? Tanong niya. Almost 2 weeks na. Sagot nito. May iba ka pa bang nararamdaman bukod sa sakit ng ulo mo? Parang wala naman. Madalas lang talagang sumakit ang ulo ko kapag may tao akong naiisip na hindi dapat. So, it was because of someone? Teka, saan ka pupunta? Bigla itong lumapit sa desk niya at kinuha ang mini calendar na nakapatong doon. Hoy, ano sa tingin mong ginagawa mo? Anong gagawin mo sa Hidden Garden Restaurant? Tanong ni Adrian, nakatingin sa sticky note na nakadikit sa mini calendar niya. Mas nagtataka naman siya sa mga kinikilos nito. It has nothing to do with you. Pasyente kita at hindi close friend o kung sino man. So, I believe whatever I do has nothing to do with you. Mr. Hindi siya nito pinatapos. Huwag kang tumuloy. Anito, hindi pakiusap, kundi naguutos. Umarko ang isang kilay niya. Excuse me? Ay, ano ba ito pinagsasabi ko? Inis nitong ginulo ang buhok, saka malalaki ang hakbang na umalis. Anong problema nun? Nagtataka niyang tanong sa sarili. Weekend at nasa napag-usapang restaurant na siya ngayon. Kaharap ang kadate niya. Marami ako naririnig na magaganda tungkol sa'yo. Sabi ng lalaki sa harap ni Cha. Sabi ng mama mo, isa kang surgeon. Tumango siya. Oo. Kung ganon, magaling kang gumamot ng puso? Dok, baka naman pwede ka na ring mag-opera sa pagmamahal kong nauwi sa komplikasyon. Biro nito. Natawa ang lalaki sa sariling biro, pero siya ay nginitian lang ito, habang tinutusok-tusok ng tinidor ang pagkain nasa harap niya. Hindi mo ba gustong pagkain? Nag-alala ang lalaki nang mapansin ang ginagawa niya. Agad siyang umiling. Hindi. I mean, I like it. Sagot niya bago sumubo ng gulay. Pilit ang ngiting ngumuya. Sabi ni Mama, doktor ka rin daw? Totoo ba? Balik niyang tanong. Inubos muna ng lalaki ang natitirang laman ng wine glass bago sumagot. Plastic surgeon ako. Nag-aayos at nag-enhance ng mga itsura. Napanganga siya. Kaya palang gwapo mo. Tinutulungan mo rin ba ang mga mainitin ng ulo? O mukha lang talaga? Biro niya. Bigla niyang naalala ang lalaking 2 beses nang pumunta sa hospital. Hindi niya alam kung bakit palagi mainit ang ulo nito. Tumawa ang lalaki. Pwede, pero may additional charge kapag temper ang ayusin. Nako, mukhang hindi madadaan sa surgery ang utak nun. Sino ba tinutukoy mo? Tanong nito bigla. Napawi ang ngiti niya. Agad siyang nag-isip ng idadahilan. Yung papa ko. Nagduda ang tingin ng lalaki. No offense ha. Tila nagdalawang isip ito kung itutuloy ang sasabihin. Pero sabi kasi ng mama mo, kayong 2 na lang ang magkatuwang sa buhay. At 2 taon na raw na mayapa ang papa mo. Dagdag nito.
Napangiti siya ng pilit at mariing kinurot ang sariling kamay sa ilalim ng mesa. I mean, yung tatay-tatayan ko. Meron pang isang lalaki bukod kay Papa na tumayong magulang ko. Dahilan niya. Hindi niya pwedeng sabihin na nasa ibang lalaki ang isip niya habang kadate ito. Ah, oo nga naman. Siya nga pala. Pwede ko bang mahingi ang business card mo? Tanong nito. Kahit ayaw niya ay tumango na lang siya. Oo naman. Inilabas niya ang wallet at kumuha ng business card. Ibibigay ko rin ang akin. Sabi nito habang may hinuhugot sa pitaka. Nahulog ang isang maliit na piraso ng papel kasabay ng pagkuha nito ng business card. Dinampot yun ni Cha at sinilip ang litrato ng babaeng naroon. Sino to? Tanong niya. Agad na inagaw ng lalaki ang litrato mula sa kamay niya. Nag-alangan ito kung sasabihin bang totoo. Ano kasi, that was me nung hindi pa ako nagpapaplastic surgery. Ha? Para siyang nabingi. Tama ba ang narinig niya? Dati akong babae. Paglilinaw nito, bumagsak ang balikat niya. Ano ba ang naisip ng mama niya? Kung sakaling magustuhan niyang lalaki, ay paano sila magkakapamilya kung dati itong babae? Kailangan pa nilang magpa-IVF. Sakto namang tumunog ang cellphone niya. Wala sa sariling sinagot niyang tawag. Dr. Cha, emergency po. Alam kong rest day niyo ngayon, pero kailangan po kayo rito sa hospital, ASAP. Sabi ng nurse sa kabilang linya. Pupunta ako, hintayin mo ako dyan. Sagot niya agad. Isinabit niya ang handbag sa balikat at kinuha ang business card na dapat sana ibibigay niya sa lalaki. Pasensya na, may emergency sa hospital. Kailangan ko na umalis. Bye. Sabi niya. Hindi na hinintay ang sagot nito at dali-daling umalis. Pagdating sa hospital ay sinalubong agad siya ng nurse na tumawag sa kanya. Doc Cha, nasa opisina niyo po siya. Sabi ng nurse, humahabol sa mabilis niyang paglakad. Bakit sa opisina? Ang sabi mo emergency. Hindi ba dapat dinala na agad siya sa ER? Nagsalubong ang mga kilay niya. Humarang ang nurse sa harap niya. Humihingi na ng paumanhin ang ekspresyon nito kahit wala pa itong sinasabi. Ang totoo po niyan, Doc Cha, hindi po namin alam kung anong masakit sa kanya. Ang sabi lang niya, emergency. Kailangan daw ho kayo makita. Pinag-cross niya mga braso. Pigil ang emosyon na magalit. Hindi ba madaling solusyonan yun? Tanong niya. Napayo ko ang nurse. Sabihin niyo na lang na wala ako at nasa mahalagang lakad. Kailangan ba talaga ako ang humarap sa taong yan? Naiinis na sermon niya sa nurse. Ipagpapasalamat niyang hindi totoong emergency at walang nasaktan. Pero ayaw niyang nasasayang ang oras niya sa walang kabuluhan. Pasensya na po, Doc Cha, pero masyado po siyang makulit. Sabi ng nurse, halos maiiyak na. Umarko ang isang kilay niya. Makulit? Talaga lang ha? Tumapang ang ekspresyon niya. Nang marating niya ang opisina at makita kung sino ang naghihintay sa kanya, ay mas dumoble pa ang inis niya. Ikaw na naman? Hindi makapaniwala niyang tanong kay Adrian. Tumayo ito at hinarap siya. Lilinawin ko lang sa'yo ha. Hindi to parke na pwede mong tambayan kahit anong oras mo gustuhin. Direkta niyang sabi. Doc Cha, malambing ang boses nito. May ginawa ka ba sa akin nung unang beses ako nagpagamot dito? Tanong nito parang nangaakusa. Umawang ang bibig niya at hindi makapaniwala sa narinig. Siguro? Anong klaseng tanong yan? Nilinis at isinara ko lang ang sugat mo. Yun lang. Alam ko naman yun pero... Hindi nito natapos ang sasabihin nang biglang sapuin ni Cha ang magkabilang pisngi nito para tingnan kung may sugat. Bakit? Nagkaroon ba na impeksyon? Wala naman ah. Agad din niya itong binitiwan nang wala siyang makitang mali. Natulala ang lalaki. Hoy, ba't natulala ka? Tanong niya, nagtataka. Bakit mo ginawa yun? Tanong nito na parang may ginawa siyang masama. Ang alin? Hinawakan mo ang pisngi ko. Ano naman, pisngi lang yan. Yung iba nga hinahawakan ko pa sa... Hindi na niya natapos ang sinasabi nang bigla itong umatras. Parang natakot sa kanya. Napatawa siya sa reaksyon nito. Anyway, yun lang ba ang dahilan kaya ka nandito? Biglang sumeryoso ang ekspresyon ni Adrian. Tinuro nito ang dibdib. There's something wrong with my heart. Sabi nito.
Napukaw ang interes ni Cha. May sakit ka sa puso? Kahit naiinis siya sa lalaki, ay hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi. Ano? Aakto sana siyang lalapit, pero umatras ito. May taong dahilan kung bakit may mali sa puso ko. Nabaril ka ba sa puso? Kapag naiisip ko siya, nakikita o nagtatagpo ang mga mata namin, bumibilis ang tibok ng puso ko. It's strange. I feel like I got cursed. Sabi nito na parang gulong-gulong isip. Nagsimula to nung unang beses mo akong gamutin. Hindi siya nakasagot. Pinoproseso niya ang bawat katagang sinasabi nito. That's why I'm here. Gusto kong malaman kung may inilagay ka ba kung ano sa sugat ko o may ipinaamoy ka ba sa akin nung araw na yun. Sambit nito sa medyo galit na boses. Matunog siyang tumawa pero hindi siya natutuwa. Baliw ka ba? Asik niya. Bakit ko naman gagawin yun? Kung sino man niyang iniisip mong nagpapagulo dyan sa puso mo. Tinuro niya kung saan nakapwesto ang puso nito. Isa lang naman ang ibig sabihin yan. Malamang in love ka. Ano? Tinabig ng lalaki ang kamay niyang nakaturo sa puso nito. In love? Are you crazy? Napatras ito. Ayaw tanggapin ang sinabi niya. Walang doktor na makakagamot niyan. Dagdag niya. No, that's impossible. Napailing ito. Paano ako may in love sa isang babaeng halos 1 linggo ko palang nakikilala? Aba, malay ko. Natatawa niyang sagot, saka pinag-cross sa mga braso. Sino ba yung babaeng yun? Baka namit mo siya rito nung unang araw na nagpagamot ka. Napatitig sa kanya si Adrian ng matagal at parang may gusto pang sabihin. Ano, kumakatingin ka naman. Untag niya rito. Inis na ginulo ni Adrian ang buhok nito. I'll leave. Hindi na ako babalik dito. Madiin itong sabi, saka malalaki ang hakbang na lumabas. Napanganga na lang si Cha sa pintong nilabasan ng lalaki. Sa pangatlong pagkakataon ay mainit na naman ang ulo nitong nilisan ng opisina niya. Pagkalipas ng ilang araw, katatapos lang mag-opera ni Cha ng pasyenteng may sakit sa puso. Pagod siyang bumalik sa opisina para suriin ang resulta ng operasyon. Chinek niya ang post-operative images. Maayos ang takbo ng bypass at mukhang maayos na nakakabit ang bagong graft. Napabuntong hininga siya ng malalim. Unti-unting bumalot ang pakiramdam ng ginhawa. Tumayo siya at lumabas para harapin ang pamilya ng pasyente. Doc, kumusta po ang anak ko? Agad na tanong ng ina ng pasyente nang makita siya. Ngumiti siya ng maluwag. Alam ko pong matagal niyong hinihintay ito. Kaya't ikinagagala kong sabihin na naging matagumpay ang operasyon. Natanggal namin ang bara sa puso ng anak niyo at malaki ang posibilidad na tuluyan na siyang gumaling. Halos lumuhod sa pag-iyak ang ginang nang marinig ang magandang balita. Nako, maraming salamat, Doc. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Umiiyak na sabi nito. Marahang hinima si Cha ang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kanya. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin, pero ang tunay na lakas nasa anak niyo, Mommy. Ngayon, kailangan niyang magpahinga at sundin ang payo ng ating mga nurse at therapist para sa kanyang pag-recover. Aniya. Naibet, kumusta po si Ken? Biglang may lalaking hinihingal mula sa pagtakbo ang lumapit sa ginang. Oh, ikaw pala. Magandang balita. Magiging maayos siya. Umiiyak na sambit nito. Tumingin ang ginang sa kanya. Salamat kay Doc Cha. Kung hindi dahil sa kanya. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, Mommy. Putol ni Cha. Humarap sa kanyang lalaki. Salamat, Doc. Natigilan nito. At ganon din siya nang makilala ang lalaking nasa harap niya. Oh, damit. Mabilis na umiwas ang tingin si Adrian. Bakas ang disgusto na makita siya. Ngumisi si Cha at in-enjoy ang reaksyon nito. So, you know the patient, Mr. Montalio? Tanong niya. Iritadong napabuga ng hangin si Adrian. Yes, he is. Pinsan ko siya. Sagot nito habang malayo ang tingin. I see. Sinuksok ni Cha ang kamay sa bulsa ng kanyang white gown. Eh ikaw, kumusta ang puso mo? Maayos na ba? Tanong niya ulit. Salubong ang kilay na lumingon sa kanyang lalaki. Adrian, may sakit ka sa puso?
Nag-aalalang tanong ng ginang. Ngumiti si Chia ng panatag. Don't worry po, Mami. Hindi naman po literal na sakit sa puso ang sakit niya. I think... Saglit siyang tumigil, saka ngumiti ng matamis sa lalaki. Meron siyang sakit sa pag-ibig. You shut up! Aray! Daing ng lalaki nang hampasin ito sa braso ng ginang. Ayusin mo ang pakikipag-usap sa doktora at talaga malilintikan ka. Oo na, siya kasi eh. Tinuro pa siya nito na parang batang nagsusumbong habang hinihimas ang braso. Napapailing na natawa si Chia. Alis na po ako. Tumawag na lang po kayo sa nurse kung may kailangan kayo. Nagpaalam na siya saka tumingin sa lalaki at kinindatan nito bago umalis. 2:00 pasado na ng madaling araw. Karaniwan ganong oras ay kumakain at saka palang nagpapahinga ang mga staff dahil sa dami ng workload. Kabilang na ang mga operasyong umaabot ng 6 na oras. Pumasok si Doc Chia sa lunch. Hinubad ang white gown at isinabit yon sa hanger rack, saka pagod na ibinagsak ang sarili sa kama. Papikit pa lang ang mga mata niya nang tumunog ang cellphone niya. Bumuntong hininga siya at hinugot ang cellphone mula sa bulsa ng pantalon. Hindi mo sinabi sa akin na umalis ka kaagad at iniwan ang blind date mo. Anak naman, marangal na tao yun. Sana naman kahit konting oras lang, bigyan mo ng pagkakataon. Yun ang text message ng nanay niya. Tila dumoble ang sakit ng ulo ni Chia ng mga oras na yon. May emergency po sa hospital. Priority ko ang trabaho sa kahit na anong sitwasyon. Reply niya. Nang marahil ay napagod na sa pagtipa ang nanay niya, ay tinawagan na siya nito. Nagpaalam ka ba ng maayos? Tanong nito mula sa kabilang linya. Of course, ma'am. Nakuha mo ba yung contact info niya? Patuloy nito sa pag-usisa. Napahilot si Chia sa sentido. Ma, it's already 2 a.m. Katatapos ko lang po magtrabaho. Pwede bang papahingahin niyo muna ako? O siya, sige. Mukha namang wala kang planong i-date yung mga lalaking pinipili ko para sa'yo. Do you have someone in mind? Bigla ay pumasok sa isip niya ang imahe ni Adrian. Meron po, kaya bye na po, matutulog na ako. Dahil sa pagod ay hindi na niya napag-isipan ang isasagot. Nabitawan niyang cellphone at hinayaan ang sarili na humimlay sa mahimbing na pagtulog. Nagising naman siya sa ingay mula sa paging system, makalipas ang ilang oras. Attention, Dr. Chia. Please proceed to the emergency room. Patient in critical condition. Dr. Chia, to the emergency room. Thank you. Agad siyang bumangon, isinuot ang white gown at lumabas mula sa lounge. Tinakbo niya ang kahabaan ng hallway at tinungo ang ER. Pagdating doon ay agad siyang sinalubong ng mga nurse na nagbigay ng ulat sa kalagayan ng pasyente. Doc, 27 anyos na lalaki, saksak sa kaliwang tiyan, BP 88/60, pulso 125, maputla pawisan, malakas ang pagdurugo. Nagbigay na kami ng fluids, oxygen at pressure sa sugat. Walang salitang nilapitan ni Chia ang pasyente. Bahagyang nanlaki ang kaniyang mga mata nang makitang si Adrian ang lalaki nakahiga sa stretcher. Mabigat ang paghinga nito habang nakapikit at iniindang sakit. Akala ko ba hindi ka na babalik dito? And yet you're here! Aniya, naiinis siya pero puno ng pag-aalala. May benda na ang parteng nasugatan dito pero tumatagos ang dugo. Ihanda ang OR para sa emergency laparotomy. Simula ng type and cross para sa dugo. Gawin ang fast scan habang naghahanda. Utos niya sa mga nurse na agad namang nagsikilos. Maingat at tinanggal ni Chia ang bandage nito. Tinanggal niya ang basang benda na naglantad sa nakabukas na sugat. Agad niyang pinisil upang pigilan ang pagdurugo habang sinusuri ang pinsala. Ang sugat ay wasak at malalim. Eksaktong nasa lugar kung saan maaaring maapektuhan ang tiyan at bituka. Dumilat ang mga mata ng lalaki. Pilit nitong inaabot ang kamay ni Chia na nasa dibdib nito. Sir, wag po kayo malikot. Saglit lang ho ito at magiging okay na ulit kayo. Sabi niya ng mariin. Hayaan mo na akong mamatay. Tiningnan niya ng masamang lalaki. Kung gusto mo palang mamatay, edi sana sinakto mo sa puso katatamaan. Hindi niya napigilan ang tabas ng kanyang dila. Wala na itong lakas para makipagsagutan sa kanya. Ngumiti na lang ito at muling ipinikit ang mga mata. Get the ultrasound on him now. Kailangan kong malaman kung may fluid sa abdomen. Muling utos niya sa nurse.
Ipinasok ng nurse ang portable ultrasound at sinimulan ang pag-scan sa parting tiyan nito. Tumingin si Cha sa screen habang dahan-dahang ginagalaw ng nurse ang probe. Kumpirmado, may namumuong dugo sa loob. Okay, ihanda siya para sa operasyon. Wala na tayong oras. Gagawin ko na ang hiwa ngayon. Mabilis na kumilos si Cha. Hawak na ang scalpel at maingat na ginawa ang hiwa sa tagiliran ng lalaki. Saglit niyang sinilip ang monitor. Patuloy na tumataas ang heart rate at lalong bumabagsak ang BP. Start fluids wide open. Kailangan ko ng suction dito. Maghanda ng lap pad para sa pagdurugo at ihanda ang packing. Sunod-sunod niyang utos. Handa na ang operating room, kaya agad na dinala ang pasyente. Buo ang control ni Cha habang patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho. Hindi natinag ang kanyang atensyon habang maingat niyang tinatahi ang malalim na bahagi ng tissue. Naging mabilis ang takbo ng oras. Pagkatapos ng operasyon, ay naagapan ang pagdurugo at nailigtas ang buhay ni Adrian. Lumabas si Cha mula sa operating room. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang dumilim ang kanyang paningin. Natumba siya at tuluyang nawala ng malay. Nagising siya na parang may mabigat na bagay na nakapatong sa kamay niya. Agad niyang hinila ang kamay nang makitang hawak-hawak niya ni Adrian habang nakasubsob sa kama at mahimbing na natutulog. Anong ginagawa ng lalaking ito rito? Hindi ba dapat nasa ward ito at nagpapagaling? Tanong niya sa isip. Napabangon siya, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang nakangiting nurse. Good afternoon po, Doc. Gising na po pala kayo. Pumasok ito, may dalang tray ng pagkain para sa kanya. Anong nangyari? Tanong niya. Doc, nag-collapse po kayo after ng surgery. Paglabas niyo ng OR, bigla kayong bumagsak. Bumaba ang blood pressure niyo at dehydrated po kayo. Matagal na po kayong hindi nagpapahinga ng maayos, kaya po nangyari to. Paliwanag ng nurse, saka nito inilapag ang bitbit sa bedside table. Nilingon niyang lalaking nakasubsob pa rin ang muka sa tabi niya. Kinalabit niya ang nurse. Bakit ba nandito to? Pabulong niyang tanong. Dok, ginawa namin ang lahat para pigilan siya, pero masyado pong matigas ang ulo niya. Nagpumilit po siyang bantayan kayo kahit na... Sinulya pa ng nurse ang lalaki. Kahit na mas malala ang kondisyon niya. Ano? Nagsalubong ang kilay niya. Tawagin mo yung ibang mga nurse at alisin niyo siya dito. Utos niya. Napakamot sa pisngi ang nurse. Dok, ginawa na po namin yun kaso makulit po talaga siya eh. Tsaka wala naman po siyang ibang gagawin kundi bantayan kayo. Nakangiting sagot ang nurse. Ngiting kinikilig. Pambihira, di sana tinurukan niyo ng pampatulog. Ayaw niyo ba yun, Dok? May tagabantay kayo? Anito, nangaasar pa. Gumalaw ang kama kaya nilingon niya si Adrian. Dahan-dahan itong nagdilat. Sige, Dok. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Teka. Nagmadali na itong umalis bago pa siya may masabi. Pinukol niya ng masamang tingin ng lalaki. Hoy! Tawag niya rito. Antok pa ang mga matang tumingin to sa kanya. Umangat ang ulo nito at sa paggalaw ay sumabay ang pagdaing sa sakit. Bakit? Anong masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Cha. Napahawak ito sa parteng dibdib. Ayos lang ako. Medyo masakit lang yung tahi ko. Ang pag-aalala niya ay napalitan ng inis. Bakit ba kasi nandito ka? Di ba dapat nasa ward ka na at nagpapagaling? Umiwas ito ng tingin na parang nahihiya. Kasalanan ko kung bakit ka nag-collapse. Napairap si Cha. Wala kang kasalanan, doktor ako. Trabaho ko magligtas ng buhay. Kumikita ako sa ginagawa ko at ginusto ko to. Pero kasi, tinuro niya ang pinto. Alam mo, bumalik ka na sa ward mo. Ikaw ang pasyente rito, hindi ako. Pwede bang magstay ako rito kahit saglit lang? Request ito na tila nagmamakaawa. Cha let out a sigh of defeat. Bumalik siya sa paghiga. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka nasaksak? Pag-iiba niya ng usapan, saka itinuon ang paningin sa kisame. May kinalaman to sa isang deal na hindi natuloy. Napahiya siya. Tapos, tinapunan ko pa ng insulto. Akala ko tapos na, pero mukhang naghiganti siya. Muli siyang napabangon. Hindi makapaniwalang tumingin kay Adrian. Yan! Dinuro niya ito. Yang kayabangan mo kasi.
Masyado ka mapagmataas. Deserve mo naman pala. Tinawanan niya ito ngunit hindi ito kumibo. Oh, bakit? Sorry nasaktan ka ba sa sinabi ko? Umiling ang lalaki at tumingin ng diretso sa kanya. Yang pagiging prangka mo ang dahilan kung bakit gusto kita. Ha? Para siyang nabingi. Tumayo si Adrian kahit iniinda pa rin ang sakit ng tahi nito. Alam ko na ang dahilan kung bakit. Parang palagi kitang iniisip at tinuro ni Adrian ang puso nito kung bakit palaging bumibilis ang tibok ng puso ko at kung bakit palagi kitang gustong makita. Napanganga siya. Tumayo ng diretso ang lalaki at agad siyang nag-alala. Baka bumukas ang tahi mo. Dr. Cha. Maamo at malumanay ang tingin nito. I like you, Dr. Cha. Matagal bago siya nakasagot. Unang beses sa maraming beses na ginusto niyang mangyari yon sa tanang buhay niya. Wala nang susunod kung palalampasin pa niya. Dapat ba niyang pagbigyan? Dapat pa bang pag-isipan? Can I court you? Seryosong tanong nito. Napakurap siya ng 2 beses. Seryoso ka talaga? Mabilis na tumango si Adrian. Naguguluhan siyang natawa. Bakit? Dahil lang prangka ko? Paano kung biglang magbago ang ugali ko? Sunod-sunod niyang tanong. Ayos lang. It's not only your personality that I fell for. It's the whole you, Dr. Cha. Your attitude, your face. The way you pour your best into your profession. Your voice, your smile. Parang umakyat lahat ng dugo niya sa muka sa dami ng mga sinabi nito tungkol sa kanya. Paano kung maging uod ako? Gusto mo pa rin ba ako? Tanong niya sa sobrang pagkalutang. The guy was taken aback. Malakas itong natawa habang napapailing na tumingin sa kanya. Seryoso ako. Aniya, naiinis na. Fine, oo. Gusto pa rin kita kahit maging uod ka. Si Cha naman ang sunod na natawa. Nakakabaliw pala talaga ang pag-ibig, no? Sino bang magmamahal sa isang uod? Natawa na lang din ang lalaki. Tumayo si Cha at hinawakan ang balikat nito. Pumapayag ako manligaw ka. Talaga? Mabilis na tumango si Cha. Yes. Halos mapatalon sa tuwang lalaki, pero agad ding napahinto at napadaing sa sakit ng sugat. Hala, ayos ka lang? Natataranta at puno ng pag-aalalang tanong niya. Halos hubaran niya ito ng patient gown para i-check ang tahi nito. Okay lang ako. Nahiyang sabi nito. Lihim siyang napangiti, hindi pa rin binibitawan ng lalaki. She just realized how cute he is. Parang dati lang ay sinisigaw-sigawan siya nito. Pero ngayon halos hindi na makapalag sa simpleng hawak niya. Makalipas ang ilang araw, halos mawindang si Cha nang maabutan ng iba't ibang uri ng bouquet ng bulaklak na nakasalansan sa opisina niya. Dr. Cha, pangaasar ng close friend niyang nurse, sabay sundot sa tagiliran niya. Hindi mo naman sinabi na may nanliligaw na pala sa'yo. Oo nga. Siya ba yung regular patient mo, Dr. Cha? Tansyaw naman ng isa pang kaibigang nurse. Malakas siyang napabuntong hininga. Hindi ito ang klaseng panliligaw na inaasahan niyang mararanasan. This is too much. Now, she's starting to wonder kung anong klaseng trabaho meron si Adrian para gumastos ng ganun kalaki. Pwede na siyang magbukas ng flower shop sa dami ng bulaklak na pinadala nito. Baka pwede ako makahingi ng isang bouquet. Request ng isang nurse habang nakatingin sa daffodil bouquet na nakapatong sa mesa niya. Tamad niyang kinuha yon at iniabot dito. Ako rin, Dr. Cha! Hirit naman ng isa pang nurse. Kinuha niya ang lahat ng bulaklak sa mesa maliban sa bouquet ng tulips at iniabot ang mga yon sa 2 nurse. Dr. Cha? Patanong na tawag ng isang nurse. Hindi sigurado kung tatanggapin ng mga bulaklak. Isang bouquet lang naman ang kailangan ko. Pakibigay na lang ang iba sa mga staff. Sagot niya bago nagtungo sa upuan. Tumango ang 2 at agad na umalis. Nang maghapong ding yun, ay ginugol ni Cha ang oras sa pag-check sa mga pasyenteng nakaschedule para sa appointment. Katatapos lang niya sa isang pasyente nang bumalik siya sa desk para tingnan ang susunod na nakaschedule. Her eyes froze on the last name on the list, Adrian Montelio. Napasandal siya sa upuan. Kagat ang ibabang labi habang pinipigil ang ngiti. What was he up to now?
Sa mga sandaling yon ay nakaramdam siya ng excitement na makita ito. Tumawag siya sa front desk gamit ang intercom. "Send in Mr. Montalio," sabi niya. Ilang sandali lang ang lumipas at bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian na may bitbit na kumpol ng pulang rosas. Mahina siyang natawa at napailing. "Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo na hindi ito dating place? Isa itong hospital na gumagamot ng may sakit o sugat." Aniya habang pasimpleng pinasadahan ito ng tingin, mula ulo hanggang paa. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ka-firm ng tindig nito. Mukhang kagagaling lang nito sa trabaho dahil nakasuot pa ito. Malinis, fresh at gwapo. "Why, fall for me?" tanong ni Adrian na nang-aasar. Agad siyang umiwas ang tingin. "Wala ka namang sugat, so anong sakit mo?" Lumapit sa kanya at inabot ang bouquet ng rosas. Tinanggap niya yon kahit medyo naiilang siya. "I've been feeling unusual tired lately. Pwede akong tumawag ng nurse para maghanda ng kwarto para sa'yo." Tugon niya habang pasimpleng inamoy ang bulaklak. "Anong silbi ng pagpunta ko rito kung hindi rin naman kita makakasama?" "Umupo ka muna, sir." Idiniin niya ang salitang sir. Masunuri namang umupo si Adrian. Napansin nito ang bouquet ng tulips na nakalagay sa flower base niya. "Saan napunta ang iba pang mga bulaklak?" Nagtatakang tanong nito. "Di ba marami yun?" "Huwag ka sanang masasaktan pero ibinigay ko ang iba sa mga staff. Masyadong marami kasi." "Marami kasi ako magmahal," sagot ni Adrian. Natigilan si Cha. "Isa lang naman ang kailangan ko." Napangiti ng malawak si Adrian. "Buti na lang isa lang ako." Mahinang sabi nito, pero sapat na para marinig niya. Siya nga pala, yung lalaking sumaksak sa'yo, nahuli ba siya?" Iniba niya ang usapan. Tumango ito at ngumiti ng panatag. "Yeah, actually, nung masaksak ako, yun din ang araw na nahuli siya. Narespondihan agad ng mga kaibigan ko bago pa siya makatakas." Napatango siya at nakahinga ng maluwag. "Buti naman, we have such good friends. Sila rin ang nagdala sa'yo rito nung unang beses kitang ginamot, di ba?" "Yap." Tumango ito. "Napapalibutan ako ng mga mabubuting tao. And..." Tumigil ito at masusing tinitigan siya. "And I got tamed by a majestic beauty." Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Agad siyang pinamulahan. "Tumigil ka nga." Umiwas siya ng tingin. Tumawa si Adrian. "I didn't know you could make that expression." "Hindi kong alam na cheesy ka palang tao." Ganti niyang sabi. "You're beautiful." Biglang puri nito. Natigilan siya. "Siguro kaya mo lang ako nagustuhan kasi maganda ako." Mabilis na sumeryoso ang ekspresyon nito. "Of course not." Umiling pa ito. "Hindi ko naman sinabing mukha mo lang ang maganda." So ano, pangit ako?" Kunwaring naiinis niyang sabi. Ngunit konti na lang ay kakawala na ang kanina pa niyang pinipigilang tawa. Mabilis na umiling si Adrian. "You're beautiful inside and out." Yun ang ibig kong sabihin. Sumandal siya sa swivel chair at pinag-cross ang mga braso. "Saan ang mas maganda? Inside or out?" "What do you mean?" "Sagutin mo na lang." "They both have different beauties, and they come into one." Seryoso nitong sagot. Napapailing siyang natawa. "Bakit? Totoo naman ah. Actually, I could make a lot of reasons to like you. Honestly, I don't have a reason to do so. Basta bigla na lang kita nagustuhan. That's it." Huminga siya ng malalim at dinama ang magandang sinabi nito. "Oo na." Yun na lang ang nasabi niya na halos pabulong pa at hindi na nakatingin ng diretso rito dahil sa kilig. Biglang tumunog ang intercom system. "Dr. Cha, please report to the emergency room immediately. Stat." Agad siyang tumayo. "May emergency." "Go ahead. Kailangan ko na rin umalis. I'll visit you again tomorrow." Tumayo na rin ito. Kalmado at mabilis ang kaniyang mga kamay na kinuha ang mga kailangan. Tumango siya kay Adrian bilang paalam bago naglakad takbo patungo sa emergency room. The next day was much busier than ever. Sunod-sunod ang mga pasyenteng dumarating kaya halos wala siyang oras para magpahinga. "Ito na ba ang huling pasyente?" Tanong niya sa isang nurse na tumutulong sa panggagamot. "Ito na po ang huli. Yung iba po si Dr. Reyes ang umaasikaso." Sagot nito.
Tumango siya habang tinatapos ang pagsara sa sugat ng huling pasyente. Nang matapos siya ay ngumiti siya at nagsalita. "Good job, Tim," aniya habang tinatanggal ang gloves. Paglabas niya ng OR ay nagulat siya nang makita si Adrian. May bitbit itong malaking tray ng pagkain. Mga burger, fries, pizza at milk tea. "Para sa lahat," aniya habang inilalapag ang tray sa break room. Agad namang napatingin ang ibang staff at nagpasalamat kay Adrian. "Nag-abala ka pa, tingnan mo." Tinuro niya ang mga staff na may nangaasar ng ngiti habang nilalantakan ng pagkain. "Aasarin na naman ako ng mga yan." Ngumisi ito. "Much better. Ibig sabihin, boto sila sa akin." Hay nako. Wala siyang nagawa. Siguradong uulitin lang nito ang ginawa ngayon. "Doon tayo sa office." Yaya niya at nauna na siyang naglakad. Pagdating doon ay pagod siyang naupo sa swivel chair. "Tired?" tanong ni Adrian. Pumikit siya. Ngayon lang naramdaman ang matinding pagod at sakit ng katawan. "Medyo lang." "Gusto mo ng hilot?" Umiling siya. "Salamat na lang. Mukhang pagod ka rin galing work." "Ayos lang sa akin." "Hindi na. Pasensya na. Hindi kita ma-entertain." "Ayos lang. Watching you is more than enough." Ngumiti siya habang nakapikit pa rin. "Sira. Ikaw ba? Gusto mo magpahinga? Pwede kang humiga sa isa sa mga bed dyan." "Ayos lang, panonorin na lang kita." "Mapapagod ka lang." "Ikaw ang pahinga ko, Dr. Cha." Napadilat siya ng mata at napalubog sa upuan nang hindi inaasahan. Sa pagdilat nga ay halos magdikit na ang mga mukha nilang dalawa. Anong ginagawa mo?" "I'm just taking a closer look." Ha? Ano?" "Pagod ako, hindi pa ako nakakapag-ayos. Haggard ako at amoy dugo." "I admire you even more. Pagod ka at amoy gamot. Patunay kung gaano ka ka-dedicated at kung gaano mo kamahal ang trabaho mo." Anito, puno ng sinseridad. Natawa siya at napailing. Hindi makapaniwala na nanggaling yun sa lalaki. "Alam mo, ibang-iba ka nung una kitang nakilala. Ang pabalang mo pangang sumagot nun eh. Akala mo ikaw ang hari ng ospital." Natatawa niyang sabi. Napanguso si Adrian. "I'm sorry about that. Hindi ka ba natakot noon? I told you, you tamed me." "No." Umiling siya. "Sinong matatakot sa'yo? Regardless of who you are, trabaho ng doktor ang gumamot at magligtas ng buhay." Matunog na umiti si Adrian. Tila ba kinilig ito. "That's my doctor." Bigla na naman itong inilapit ang muka sa kanya. "Would you be my doctor for the rest of my life?" "La?" Nabigla siya. "Para ka naman magpo-propose." Konti na lang talaga at mapapa-oo na siya. "So, what's your answer, Dr. Cha?" Imbis na umiwas ay mas lalo niya ring inilapit ang mukha niya rito. "Depende sa magiging performance mo," sabi niya. Pilyong ngumiti si Adrian at tumaktong hahalikan siya. Nakahanda na ang labi niya na tanggapin yun, kaso biglang tumunog ang cellphone ni Adrian. Agad itong dumistansya at mabilis na chinek ang mensaheng natanggap. Nagiba ang aura nito at tila hindi natuwa sa nakita. "May problema ba?" tanong niya. "I'm sorry, kailangan ko na umalis. I remember that I still have a meeting to attend to." Ganun ba?" Pilit niyang itinago ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Tumango si Adrian, pero bago umalis, ninakawan siya ng isang magaan na halik sa labi, bago nagmamadaling iniwan siyang mag-isa. Naiwan siyang tulala at gulat. "Aba, ayos yun na. Hahalikan ako tapos aalis ng ganun-ganun na lang?" Napailing siya pero kinilig pa din. Maya-maya'y may kumatok. Agad niyang sineryoso ang ekspresyon at umupo ng maayos. "Pasok!" sambit niya. Pumasok ang isang babae na nakasuot ng backless na pulang dress. Kurbado ang katawan nito, kulot ang buhok at maganda ang muka. "Ito bang opisina ni Dr. Cha?" tanong nito. Tumango siya. "May appointment ka ba, miss?" aniya. Diretso itong lumapit sa desk niya at umupo sa harap niya. "Wala." Sagot nito na puno ng kumpiyansa at tila hindi alintana na may patakaran sa hospital. "Pasensya na pero kailangan ng appointment bago pumasok dito. May emergency ba?" Sinuri niya ang kabuuan nito ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Ngumiti ito ng matamis ngunit may halong talim. "Ako si Natasha Grace Aluri." Pakilala nito.
Kilala mo ba ako? Agad siyang umiling. Hindi makapaniwala sa tono ng pakikipag-usap nito. Kung may problema ka, sa authority ka pumunta o kaya sa psychiatrist. Suggestion niya. Tumawa ito, ngunit nagbabanta ang tingin. Kung ganon, the fact na hindi mo ako kilala, ibig sabihin hindi mo rin ganon kakilala si Adrian. Napawi ang ngiti niya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Kilala mo siya? Tanong niya. Mas lumawak pa ang ngiti nito. Oo. Pilit siyang ngumiti. Pinipilit kalmahin ang sarili. Magkaibigan siguro kayo? Nirekomenda ka ba sa akin? Ano ba kailangan mo? May masakit ba sa'yo? Adrian is my fiancé. Ikakasal na kami next month. Diretsyong sambit nito. Otomatikong bumagsak ang balikat ni Cha. Para siyang nabingi. Masakit ang puso ko ngayon. Dahil nalaman ko lang naman na may doktor siyang paulit-ulit na binabalik-balikan dito. Dagdag nito na masama ang tingin sa kanya. Para bang gusto na siyang sabunutan sa inis. Hindi yan totoo. Umiling siya, ayaw tanggapin ang mga sinabi nito. Hindi ka ba nahihiya? Kapag nalaman ng lahat na may relasyon ka sa kanya, it would be his downfall. At ganun ka rin. Pwede ka matanggal sa posisyon mo. Natawa siya, hirap siyang paniwalaan na aabot sa ganun dahil lang sa koneksyon nila ni Adrian. Bakit? Sikat ba siya? Sikat ba ako? Kasal na ba kayo? May illegal ba siyang ginagawa na ikakasira naming dalawa? Sunod-sunod niyang tanong. Is your engagement made out of love? Baka nga gawa-gawa mo lang niya kwento mo eh. Tumawa ito. Nakakaawa ka. Wala ka talagang alam no? Pwede bang umalis ka na? Itinuro niya ang pinto. Hospital to. Hindi para sa mga tulad mong mahilig magkalat ng fake news. Madiin niyang sabi. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang kung sino-sino si Adrian. Anak siya ni Mr. Christopher Montello. Nanuyo ang lalamunan niya. Si Mr. Christopher Montello ang chairman ng hospital. Akala niya noon ay pareho lang ang mga ito ng apelyido. Siya ang nakatakdang sumunod bilang chairman. Technically, magiging kanya ng hospital na to. Malapit na. Hindi siya nakasagot. Kaya ang isang doktor at ang soon-to-be chairman ng hospital na to, hindi nababagay na magkaroon ng relasyon. Alam mo ba kung anong pwedeng sabihin ng mga tao kapag nalaman nila to? Napalunok siya. Nanlamig at natakot para sa sarili at sa posisyon niya. Tumigil ka na. Ani siya. She had heard enough. Narinig niya na ang lahat ng dapat niyang marinig. Ano? Natatakot ka? Iisipin nila na ginagamit mo lang siya. Sigaw nito. Career advancement? Influence and support? Job security? Madadala ka niya sa tuktok. But at what cost? Masisira ang pangalan mo sa mga tao dahil engaged si Adrian sa akin. Pero ikaw, sinudus mo siya dahil gutom ka sa posisyon. Mariin niyang naikuyom ang kamao. Hindi ko gagawin yun. Hindi nga, pero kaya kong pagmukain ganun. Kaya, tumigil ito saglit at ngumiti ng may halong pagbabanta. Lumayo ka sa kanya and stay where you are. Sambit nito bago umalis at iniwan siyang tulala. Parang inubos sa mga sinabi nito ang lakas niya. Napasandal siya sa upuan at paulit-ulit na nire-replay sa utak ang mga nalaman niya. Mga bagay na sanay hindi na lang niya nalaman. Ilang linggo ang lumipas, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Cha ang mga nalaman niya. Gusto niyang makumpirma ang totoo mula kay Adrian, pero ilang linggo na rin itong hindi nagpaparamdam. Gulong-gulong ang isip niya. Totoo ba ang lahat? Pinaglaruan lang ba siya nito? Was his intention genuine? Habang nasa kalagitnaan ng pag-iisip, ay nakatanggap siya ng email mula sa hospital administration gamit ang opisyal na domain ng hospital. Dear Dr. Cha, we have been selected to represent the Department of Surgery at a special meeting tomorrow at 10 a.m. in the main auditorium. Ayon sa email. Invitation to leadership meeting? Bulong niya sa sarili habang binabasa ang subject ng email. Naisip niya agad na tungkol yon sa pinakamataas sa posisyon sa hospital. Hindi niya maiwasang kabahan. Posibleng yun na ang sagot sa mga tanong niya. Ngunit kasabay ng kaba ay ayaw niyang tumuloy. Dumating ang araw ng meeting. She arrived on time at the auditorium. Ang mga velvet cushion chairs ay nakahilera sa makintab na entablado hanggang sa pinakamalayong pader. Malalakas na spotlights ang nagbibigay liwanag sa buong espasyo. Naroon na halos ang lahat ng representative doctors
mula sa iba't ibang departamento. Pumwesto si Chia sa harap. Nagsimula ang HR head sa pagbati bago ipinakilala ang sentro ng event. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ipakilala ang ating bagong chairman. Ang taong magpapatuloy ng ating pag-unlad at tagumpay. Walang iba kundi ang ating mahal na chairman, Adrian Montelio. Lumingon ang lahat sa kaliwang bahagi ng entablado, kung saan isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Isang mataas na lalaking lumabas. Ang katawan nito ay tanging silweta lamang sa malambot na liwanag mula sa mga spotlights. Bumagsak ang mga balikat ni Chia nang makumpirma niyang si Adrian ngayon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya ay naranasan niyang mapagtaksilan. Tumingin ang lalaki sa pwesto niya, ngunit mabilis siyang umiwas ang tingin. Hindi niya kayang tingnan ito. He betrayed her in a way that could ruin her name. Nagsimula ang bulong-bulungan. Ang iba ay napatingin sa kanya. Baka sa mga mata ang pagtataka at panghusga. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang relasyon nila. Lalo't vocal si Adrian at madalas siyang bisitahin sa hospital. Hindi na nakapagtataka na magbago ang tingin ng mga co-doctors niya sa kanya. Gusto niyang patulan ang mga bulungan pero pinili niyang manahimik na lang. Hindi pa man natatapos ang event, nagmadali na siyang lumabas at nilisan ang lugar. Nasa labas na siya nang biglang may humawak sa kamay niya upang pigilan siya. Siya, bakit ka umalis? Nagtatakang tanong ni Adrian. Hinarap niya ito at malamig na tinitigan. Hindi ka ba masaya? Akala ko masusurprise ka, pero bakit parang galit ka? Tanong nito. Natawa siya ng sarkastiko. Kaya ba halos ilang linggo ka rin hindi nagparamdam para rito sa lintik na sorpresa mo? Galit niyang tanong. Nagsalubong ang kilay ni Adrian. Gulong-gulo ito. Oo, mali ba yun? Then, I'm sorry. I didn't mean not to show up. Excited ako sa magiging reaction mo kapag nalaman mo na ako na ang bagong chairman. Paliwanag nito. Nilihim mo sa akin ng totoo kung sino ka talaga. You could have told me earlier. Eh di sana. Halos hindi niya matapos ang sasabihin. Eh di sana ano? Eh di sana hindi ka nagpaligaw, ganun ba? Pagduktong nito sa sinabi niya. Are you regretting it? Tumango siya, napamura ng mahina si Adrian. Just because I'm the chairman? Alam mo bang pinuntahan ako ng fiancé mo sa office ko? Pag-amin niya, natigilan si Adrian. Bakas ang gulat at pagkabigla rito. She told me na malapit na kayong ikasal. Sinabi niya rin na ikaw ang magmamana ng hospital na to. Huminga siya ng malalim upang humugot ng lakas at ilabas lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi mo rin yun sinabi sa akin. Wala akong kaalam-alam sa buhay na meron ka. Kaya ngayon pa lang, sirang-sira ng tiwala ko sa'yo. Madiin niyang sambit. Nagsimula ng tumulo ang mga luha niya. Tja, sinubukan siya nitong lapitan pero umatras siya. Sasabihin ko naman dapat sa'yo. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Kailan ba ang tamang pagkakataon? Kapag kasal na kayo? Kapag sobrang lala na ng mga pinagsasabi ng mga tao sa akin? Sunod-sunod niyang tanong. This is not only about us. This is also about our profession, Adrian. Hindi naman hadlang ang katayuan natin sa buhay para ipagpatuloy ito eh. Wala na tayong dapat pang ipagpatuloy. Sigaw niya rito. Wala akong planong pakasalan siya. I had plans. Gusto ko na official na break-off na ang engagement namin bago ko sabihin sa'yo. Wala akong pakialam. Ayaw na niyang magpatuloy. Sigurado na siya ron. Hindi madali ang mga pinagdadaanan niya para marating ang posisyon niya ngayon. Para sa kanya, mahalaga ang reputasyon ng pangalan at pagmamahal niya sa trabaho. She can't bear to lose it over love. Tja, I'm sorry for not telling you, please. Hinawakan nito ang kamay niya, nagmamakaawa. Please, give me another chance. Pilit niyang binawi ang kamay at matalim itong tinitigan. Mahal ko ang trabaho ko. And I don't want it to stain as someone who's after your wealth, Adrian. Right at this. Dumistansya siya at pinigilan ang pagtulo ng luha. Tinatapos ko na kung ano mang nag-uugnay sa ating dalawa. Tigilan na natin to. Huli niyang sinabi bago ito tinalikuran at umalis. Makalipas ang ilang araw ay pinilit ni Chia na pagmukaing normal ang lahat. She worked like she usually did. Hindi na siya nagulat nang makita si Adrian sa office niya.
Hindi nito tinanggap ang sinabi niya na tapusin na ang namamagitan sa kanilang dalawa. Bagkus ay mas naging makulit ito at masigasig na makuha muli ang loob niya. Good afternoon, Sir Montelio. Magpapacheck up po ba kayo? Bati niya rito. Hindi niya pwedeng baliwalain ang presensya nito dahil ito na ang bagong chairman ng hospital. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sofa. Cha, how can I make you like me? I'm sorry, but I still have things to do. Paumanhin niya. Kinuha na niya ang bag sa desk na tanging rason kaya siya bumalik sa opisina. She was eager to avoid him. Hanggang maaari ay ayaw niyang makita ito. Napahinto siya sa paglalakad nang may madapang batang babae sa harapan niya. Agad niya itong tinulungang tumayo. Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong. Tumayo ito. Nasaan ang magulang mo? Mag-isa ka lang ba rito? Luminga siya sa paligid pero wala siyang makitang ibang tao na posibleng kasama nito. Ate, nakita niyo po ba si Kuyang Pogi? Tanong ng bata. Kumunot ang noo niya. Kuyang Pogi? Siya ba ang kuya mo? Siya po ang hero ko. Ha? Talaga? Paano siya naging hero? Sabi po ni nurse, siya daw po ang nagbayad para sa gamot namin at sa stay namin dito. Superhero po siya. Natigilan siya. Agad pumasok sa isip niya ang specific person na posibleng gumawa nun. Anong pangalan niya? Mabilis na umiling ang bata. Hindi ko po alam. Ayaw niya nga pong sabihin kasi sikreto na lang daw po. Kaya hinahanap ko siya kasi nakita ko po siyang pumunta rito. Kwento nito. Biglang lumingon ang bata sa likuran niya at may tinuro. Yun siya, Kuya Pogi! Bukas ang dalawang braso nitong tumakbo. Nilingon niya ang lalaking tinutukoy nito. Parang hinaplos ang puso niya nang makumpirmang si Adrian nga ang taong yun. Naiilang itong nakatingin sa kanya bago sinalubong ng batang diretsyong yumakap sa bewang nito. Lumapit siya sa dalawa. Hindi ko alam na may soft spot ka pala para sa mga bata. Hindi niya napigilan ang magbiro. Tila sandaling nakalimutan ang namumuong tensyon kanina lang. Hindi halata, pero mahilig talaga ako sa mga bata. Anito na tunog nagyayabang. Binuhat ni Adrian ang bata. Uwe, bakit po hindi niyo ako pinansin kanina? Biglang singit ng bata. Agad siyang napakagat sa mga labi at pasimpleng natawa. Busy kasi ako noon. May importante lang na pinuntahan. Sino po yung pinuntahan niyo? Agad na tumingin sa kanya si Adrian, kaya agad siyang umiwas ang tingin. May gusto po kayo kay Ate Ganda? Biglang tanong ng bata na parehong ikinagulat ng dalawa. Oo naman. Kaso ayaw niya sa akin Iling na sagot ni Adrian. Ayaw niyo po sa kanya, Ate Ganda? Usisa ng bata. Pilit siyang ngumiti. Gusto ko siya, syempre. Ganun kabilis ay lumiwanag ang mukha ni Adrian. Gusto ko siyang bilang chairman ng hospital, bilang pasyente, bilang tao at bilang anak ng Diyos. At ikaw rin, mapagmahal kasi ako. Bigla niyang duktong. Bigla ka naalala, may gagawin pa pala ako. Agad na siyang nagpaalam bago pa mapunta sa kung saan ang usapan. Kinabukasan, katatapos lang niyang mag-check ng mga pasyenteng nasa ward. Pabalik na siya sa opisina niya nang mapansin ng ilang nurse na nagkukumpulan at tila may pinagchichismisan. Naku, kung ako siya, talagang susunggaban ko. Anang isang nurse. Kaso hindi ka naman siya. Tugon ng isa pa. Out of curiosity, at dahil gusto rin niyang sawayin ng mga ito ay lumapit siya. Ano pinag-uusapan niyo? Agaw atensyon niyang tanong sa mga nurse. Sabay-sabay na itinago ng mga ito ang mga cellphone. Dok Cha, wala po. May pinag-uusapan lang po kami. Hindi naman po importante. Paliwanag ng isa. Oo nga po, Dok Cha. Pasensya na po kung nakaabala kami sa inyo. Dagdag pa ng isa. Walang salita ay nilahad niya ang kamay niya. Patingin ng phone. Ako ang magde-decide kung importante ba o hindi. Mahigpit niyang sinabi. Nagkatinginan ng mga nurse. Bilis! Naiinip niyang sabi. Tarantang inabot ng isang cellphone nito. Agad niya yung kinuha tiningnan. Sa screen ay nakadisplay ang isang video na may highlights ng mukha ng lalaking laman ngayon ng hot topic sa X-App. Walang iba kundi si Adrian Montelio. Kunot noon niyang pinlay ang video. Press conference pala yon at pinagkakaguluhan si Adrian. Thank you all for coming. Panimula ng lalaki sa harap ng mga flashing lights ng kamera. First of all, gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat ng
Sumuporta sa amin ng fiancé ko. Sandaling nagpause ang lalaki. Tila binabalanse ang bigat ng susunod na sasabihin. I've decided to call off the engagement. Maraming beses siyang napalunok at muntik nang mabitawan ng cellphone. It was a business arrangement from the beginning. Dagdag nito. Walang pagmamahalan sa pagitan namin and I believe it's unfair to continue pretending otherwise. Isang reporter ang sumingit. Does this mean you're in love with someone else? Tumango ang lalaki. Yes, and I hope she realizes it soon. Parang sinuntok siya sa dibdib. Ibinigay niya pabalik ang cellphone sa nurse. Go back to work. Napuno ng kilig at pangasar ang paligid. Ay, kunwari pa si Doc Chia. Oo nga, alam naman ng lahat na ikaw tinutukoy, Doc Chia. Wala namang ibang pinupuntahan yun dito kundi ikaw lang. Nagsalubong ang mga kilay niya. Pilit na pinipigilan ng sarili na magpadala sa mga sinasabi ng mga ito. Ano ba kayo? Imposibleng ako yun. Lumapit ang isang nurse at bumulong. Doc Chia, si Sir Montelio nga pala, nasa office mo. Kanina ka pa niya hinihintay. Umawang ang bibig niya. Ano? Siya na naman? Nagkakatuwaan pa ang mga nurse at nagtatampisaw sa kilig. Napailing siya. Hindi niya alam kung saan nakukuha ng mga ito ang energy matapos ang nakakapagod na trabaho. Siya, babalik na ako sa opisina ko. Paalam niya, sabay lakad takbo, papunta sa opisina niya. Ano na naman pakulo mo, AJ? Agad niyang talak pagpasok sa opisina, pero natigil siya nang hindi lang si Adrian ang bumungad sa kanya. Ate ganda! Tumakbo ang bata at yumakap sa kanya. Magkahalo ang tuwa at pagkalito na kanyang nararamdaman, kaya umupo siya upang pantayan ng bata. Ikaw yung bata nung isang araw, hindi ba? Nakangiting tanong niya. Tumango ang bata. Ako po si Arabella, Dr. Chia. Napangiti siya dahil sa kakyutan nito. At bakit ka nandito, Arabella? Pinabata niya ang boses habang marahang kinukurot ang pisngi nito. Sabi po ni Kuya Pogi, kapag daw nakakakita ka ng gwapo at cute, nababawasan ang stress mo. Sabi nito na halos hingalin sa tuloy-tuloy na pagsasalita, sabay turo kay Adrian. Umakto pa itong parang nagulat. Wala ko sinasabi Depensa ng lalaki sabay iwas ng tingin. Napailing siya at natawa. Ate ganda, Kuya Pogi. Kailangan ko na pong umalis. Baka hinahanap na po ako ni Mama. Sabi ng bata. Bahagya itong natataranta habang nakatingin sa orasan sa pader. Ganun ba? Teka lang ha. Saglit siyang sumilip sa pinto at sinaktong may dumaan na nurse. Nurse! Tawag niya rito. Agad namang lumapit ang tinawag. Pakisamahan ang bata sa mga magulang niya. Sabi niya saka pinasa ang bata sa nurse. Sige po, Doc. Ako na pong bahala. Sagot ng nurse. Lumingon pa ang bata at malawak ang ngiti nitong kumaway sa kanila. Kumaway rin sila, pabalik, bago ito tuluyang nakaalis. Agad na nabura ang ngiti niya nang harapin ng lalaki. Nabawasan nga ang stress, pero nadagdagan naman ang inis. Sabi niya, saka dumiretso sa kanyang desk. Agad na umupo ang lalaki sa harapan niya. Naniniwala ka ba sa kasabihang, the more you hate, the more you love? Tanong nito. Napairap siya at iritang inayos ang mga papel na nakakalat sa kanyang mesa. Kailan ba ako nagalit sa'yo? Sagot niya. Ha? Hindi ka galit sa akin? Napatawad mo na ako? Tumaas ang tingin niya rito. Biglang naalala ang interview nito sa press conference. Naiinis lang ako pero hindi ako galit. Yung love, mahal mo ba ako? Huminto ang kamay niya sa ginagawa at natigilan siya. Love? Yun din ang gusto niyang itanong sa sarili. Mahal niya ba ito? Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya masaya sa tuwing nakikita ito. Sa paulit-ulit nitong pagbisita sa kanya, she may find it annoying. But deep inside, she was starting to look forward to it. Na para bang hindi buo ang araw niya kapag hindi niya ito nakita. Was she really falling for him? Hindi ko alam. Sagot niya. Natapos na siyang mag-ayos sa mga papel. Binuksan niya ang laptop at nagkunwaring abala sa paghahanap ng mga dokumento. Tsa, tawag ng lalaki. Bumuntong hininga siya bago ito nilingon. Mr. Montelio, kung wala ka nang sasabihin, hindi ko pa ito nasasabi sa'yo. Pero mahal na mahal kita. Huminto ang kanyang mga kamay. Umawang ang kanyang bibig at hindi agad nakasagot. I have a business trip in US. Sabi nito.
Nabigla siya at hindi nakasagot. Halos 1 buwan ako ron. Bukas na ang alis ko kaya... Huminto ito at may hinugot mula sa bulsa ng suit. Isang velvet box yon na naglalaman ng wristwatch. I want you to keep this. Once I get back, dapat suot mo na yan. Nilapag nito ang kahon sa harapan niya. Kapag hindi, ibig sabihin lang na tinatapos mo nang namamagitan sa atin. Tumayo ang lalaki. Tila handa na itong umalis. Kaya napatayo rin siya. Kapag hindi ko sinuot, anong gagawin mo? Titigil ka na ba? Tanong niyang kinakabahan. Ngumisi ang lalaki. Of course not. Nagbabaka sakali lang ako. Nang sumunod na araw ay nangyari nga ang sinabi ni Adrian na aalis ito. They exchanged numbers as he had wished before they departed. Hindi niya maiwasang malungkot dahil halos 1 buwan niyang hindi makikita ito. Totoo nga ang kasabihan na makikita mo lang ang halaga ng tao kapag wala na ito. Kahit pa babalik pa naman ito. Ngunit 1 linggo pa lang ang lumilipas ay nangungulila na siya. Napangiti siya nang makatanggap ng mensahe mula rito. How's your work? Hindi ba masyadong hassle? Anito sa unang mensaheng pinadala sa kanya. Okay naman, reply niya. Patingin nga ng okay? Reply rin ito saka biglang lumitaw ang caller ID. Tumatawag ito. Agad siyang napaayos ng upo at inayos ang buhok. Sasagutin na sana niya ang tawag nang sakto namang tumunog ang call system. Dr. Chia, emergency. Kailangan po kayo sa ER. Walang sabi-sabi ay dinecline niya ang tawag at agad na nagtungo sa ER. Nagkaroon ng komplikasyon sa isang pasyente kaya't kinakailangan itong operahan. Halos mag-alas 12 na ng gabi nang matapos ang surgery. Pagod siyang bumalik sa opisina at nag-message kay Adrian. Sorry, hindi ko nasagot ang tawag mo. Nagkaroon kasi ng emergency. Aniya sa text message rito. Naghintay si Chia ng halos kalahating oras, pero wala siyang natanggap na response. Marahil ay busy na ito sa trabaho dahil sa magkaibang oras nilang dalawa. Nakatulog siya sa paghihintay. Kinaumagahan ay sakalang siya nito nireplyan. Good night or good morning. I had a meeting with a client. Sorry, ngayon lang kita nareplyan. It's okay, you were busy. Good morning. Ayos lang din. Magsisimula ng shift ko. Take a rest. Alam kong pagod ka. Reply naman niya. She started her day as usual. Nag-check siya ng mga medical record. Check up sa mga may appointment. At alis agad kapag may emergency. Madalas na rin siyang mapabisita sa batang babae, giving her and her family the support they needed. Being distant wasn't an easy as it seemed. Palaging nagsisimula ang palitan nila ng message ni Adrian sa good morning at good night. Madalas pa silang parehong late at hindi makapag-update. Minsan naiisip niyang i-message ito at pauwiin na lang. Marin niyang ipinilig ang ulo at bagot na sinubsob ang muka sa desk. Sinilip niya ang mini calendar niya na may mga marka ng X. It's only been 15 days. Ayaw niya mang aminin sa sarili, pero miss na niya si Adrian. Ayaw niya rin namang i-message ito dahil baka busy at ayaw niyang istorbohin. Narinig niyang bumukas ang pinto, pero hindi siya tumingin. Baka nurse lang yon dahil alam niyang wala nang naka-assign na schedule sa kanya. Hindi mo ba ako haharapin? Tanong ng taong pumasok. Boses ng lalaki at pamilyar. Natigilan siya. I miss you so damn much, Dr. Chia. Agad niyang inangat ang ulo at muntik nang mahulog sa upuan. Hindi siya makapaniwalang nakatayo ngayon sa harap niya, ang lalaking kanina lang ay iniisip niya. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong sabay tayo. Mabilis kong tinapos ang business ko ron dahil gusto ko mapaaga ang uwi. Nakangiting sagot nito. Agad siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit. Wow, I didn't know you miss me this much. Natatawang sabi ni Adrian sabay yakap pabalik. Agad din silang naghiwalay ng yakap. Pabirong sinuntok ni Chia si Adrian. Bakit hindi mo sinabi na maaga kang uuwi? Napakamot ito sa pisngi. Saglit na nag-isip. To surprise you? Napairap si Chia. Mahilig ka talaga sa surprise, no? Ganyan ba dapat ang tono ng taong namimiss ako, ma'am? Tanong nito na nangaasar. Namimiss? Hindi kaya kita namiss. Maang-maangan siya. Ilang araw ka lang naman sa US. Kung 1 taon sana baka pwede pa. Okay, fine. Uwi na lang ako. Hoy!
Agad niya itong hinawakan sa kamay nang umakto itong aalis. Biglang tumawa si Adrian. Para kang sira, sambit niya. I just missed that. Ang ano? Nagtataka niyang tanong. Ang ganitong interaction. Bigla itong sumeryoso. I miss you, Dr. Cha. Marin niyang kinagat ang labi. Pilit pinipigilan ang ngiting gustong kumawala. This is it. Dapat 1 buwan pa pero mukhang napaaga. Sigurado na siya. She doesn't want another month or more than that. Tinaas niya ang kamay niya. Tingnan mo, hindi ko suot yung wristwatch. Kaya, parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ni Adrian. Hinawakan niya ang palad nito at nilapag doon ang wristwatch na bigay nito. You're giving it back? Malungkot na tanong nito. Umiling siya. Put it on me, and we'll be officially together. Finally, she said it. Ha? Gulat na tanong ni Adrian. Hindi ko pwedeng ulitin. Kapag hindi mo pa yan sinuot sa akin, within 5 seconds, may expire ang sinabi ko. 1, 2. Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla siya nitong hinalikan habang isinusuot ang wristwatch sa kanya. Nabitin siya nang humiwalay na ito at itinaas ang kamay niya. Look, nasuot ko na, bagay sa'yo. Nakangiting sambit ni Adrian. Natawa na lang siya at napailing. Ang daya mo! Disqualified ka! Pabirong sabi niya rito. Wala kang ginawang rule na bawal yun, kaya wala nang bawian. Sabi nito saka pinagsaklop ang mga kamay nilang dalawa. Oo na. I love you. Bulong nito pero malinaw niyang narinig. Mahal din po kita. Itinas nito ang magkahawak nilang kamay at hinalikan ang likod ng palad niya. I can't wait to show the world how much you mean to me. Gusto mo ba lumbas tayo at i-declare sa lahat? Pabirong suhestyon niya. Natigilan si Adrian. I want to protect us both. Ayoko maging sanhi ng problema mo, Cha. If you want us to keep it a secret, okay lang. You don't have to force yourself. Maghihintay ako kapag handa ka na. Sabi nito, sincero at totoo. Umiling siya. This is it. Handa na siya. Napagtanto niya na hindi naman talaga importante ang sasabihin ng iba. You're with me. Hindi mo naman ako pababayaan. At hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. We didn't do anything wrong. Nagmahalan lang naman tayo, di ba? And that's all that matters. Humigpit ang hawak ni Adrian sa kamay niya at mas lumawak ang ngiti nito. Hindi maitago ang kilig sa mga sinabi niya. So, this is how it feels. To be with the right person, ha? Siyempre, ako na to. Biro niya, sabay silang natawa. Then, shall we? Yaya nito. Tumango siya at sabay nilang tinahak ang pinto para harapin ang panibagong pagsubok. Hindi naging madaling i-maintain ang relasyon nila dahil sobra silang abala sa kanya-kanyang karera. Ngunit hindi sila sumuko, kaya makalipas lang ang 2 taon ay nagpakasal na sila. Sa 3 taon ng pagsasama nila ay biniyayaan sila ng isang malusog na anak na mas nagpatibay sa kanilang relasyon. Pareho nilang natutunan na i-prioritize ang kanilang pamilya bago ang trabaho at ibang bagay. As cliché as it is, they live happily ever after. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!